Nadine! Naku, Diyos ko, dito ka lang pala. Bakit wala pa sila? Nadine, ano pa? Bakit ka nandiyan? Nasaan na sila? Ha? Sino sila? Anong oras na ba? Bakit Wala ba? pa sila? Ha? Sino sila? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang batikang aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon, si Mengi Covarrubias. Mula sa kanyang mga unang taon sa pag-arte hanggang sa kanyang mga huling proyekto, aalamin natin ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang buhay at karera. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Domingo Mengi Covarrubias ay ipinanganak noong Agosto 10, 1953. Bata pa lamang siya ay nahilig na siya sa sining ng pag-arte. Noong 1970, sinimulan niya ang kanyang karera sa teatro. At mula noon, nagsimulang umusbong ang kanyang pangalan sa mundo ng pelikula at telebisyon. Isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang pelikulang Sakada noong 1976, isang obra na tumalakay sa buhay ng mga magsasaka sa ilalim ng batas militar. Ngunit ang tunay na pagkilala kay Mengi ay dumating noong dekada 80 nang magtagumpay siya sa iba't ibang pelikula at teleserye. Sa kanyang buong karera, kilala siya bilang isang versatile o multi-talented na aktor. Mula drama, aksyon, hanggang komedya, lahat ito ay kanyang nagampanan ng may husay. Ilan sa kanyang mga di malilimutang proyekto ay ang Jaguar noong 1970, kung saan siya ay tumanggap ng Best Supporting Actor Award mula sa Gawad Urian. Sa halos 200 pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang kinabilangan, maraming natatangi ang naiambag ni Mengi sa industriya. Nagwagi siya bilang Best Actor sa Q-Cinema International Film Festival para sa pelikulang Mauban ang Resiko. Ipinakita niya rito ang kanyang lalim bilang aktor sa pagganap, bilang isang matandang leader na kinakaharap ang mga hamon ng buhay sa probinsya. Isa pa sa mga pelikulang nagpatibay ng kanyang pangalan ay ang General Luna noong 2015, kung saan siya ay gumanap bilang miyembro ng gabinete. Kasama rin siya sa Kung Paano Hinihintay ang Dapit Hapon 2018 na tumalakay sa masalimuot na emosyon ng pagtanda at paghahanda sa pagpanaw. Ang mga pelikulang ito ay patunay ng kanyang husay at pagmamahal sa sining. Bagaman patuloy na aktibo si Mengi sa industriya, ang kanyang buhay ay biglang natapos noong Marso 26, 2020 sa edad na 66. Siya ay namatay dahil sa komplikasyon ng pneumonia habang hinihintay ang resulta ng kanyang COVID-19 test. Ang balitang ito ay gumulat sa kanyang mga kasamahan sa industriya at sa kanyang mga tagahanga. Isang araw bago siya pumanaw, nagpost pa siya sa kanyang social media account ng salitang goodbye, na nagdulot ng mas malalim na kalungkutan sa kanyang mga mahal sa buhay at mga taga-suporta. Si Mengi ay huling napanood sa teleseryeng Beautiful Justice bilang Presidente Ricardo San Jose na pinalabas sa GMA Network. Sa kanyang huling mga sandali, ipinakita pa rin niya ang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho. Kaya naman hanggang ngayon, siya ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula at telebisyon. Kahit nawala na si Mengi, mananatiling buhay ang kanyang alaala sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula at palabas na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Siya ay isang halimbawa ng isang aktor na ibinuhos ang buong buhay sa sining at patuloy nating ipagpapasalamat ang kanyang mga naiambag sa ating kultura. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng buhay at karera ng mga hinahangaang personalidad sa industriya. Hanggang sa susunod. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.